Magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon. Narito po kami ngayon sa Door of Faith Sentro at patuloy na ang Diyos ay mabuti. Bago po sa salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit. Papurihan natin ang ating Panginoon sapagkat patuloy nakarapat dapat ang ating Diyos na papurihan sa umagang ito. Mawit po tayo sa Panginoon. I will give you praise. I will sing your song. I will bless your holy name. For there is no other God who is like unto thee. Yes, Lord, you're the only way, only you are the author of life, only you can make the blind their sight, only you are the Prince of Peace, are the Prince of Peace, only you promise you'll never leave, only you are God. Minsan pa sa umpisa, I will give you praise, I will sing your song, I will bless your holy name. For there is no other God who is like unto thee. You're the only way, only you, yes Lord, are the author of life, only you can make the blind their sight, only you are the Prince of Peace, only you promise you'll never leave, only you are God, only you, yes Lord, are the author of life, only you can make the blind their sight, only you are the Prince of Peace, the Prince of Peace, only you promise you'll never leave, only you are God, only you are God, only you are God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kayo lamang po ang Diyos, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang author ng buhay namin. Kayo ang aming patuloy dakilang Diyos na prinsipe ng kapayapaan. Kayo ang nangako sa amin na hindi nyo kami iiwanan ni pababayaan man, O Diyos. Salamat po sa mga pangako nyong yan, Panginoon, na lagi kaming pwedeng mag-rely, Panginoon. Pwede kaming makaasa, O Diyos, dahil kayo po ay mabuti. Kayo po ay dakila sa aming mga buhay. Sa umaga pong ito, Panginoon, kayo po ay patuloy naming inaanyayahan na sumama sa amin. Lord God, kilala niyo po kami, O Diyos, alam niyo po ang lahat sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan niyo na patuloy na papurihan namin kayo, nakilain namin kayo, at kilalanin namin kayo sa aming mga buhay.
Salamat po sa inyo. Pagpalain niyo po ang pag-aaral namin ng inyong mga salita ngayong umaga. Hayaan niyo pong gamitin yung makapangyarihan ng inyong lingkod, O Diyos, na gagamitin sa umagang ito. Salamat po sa inyo at sa lahat ng nakikinig, Panginoon. Hayaan niyo ang pag-asa, Panginoon, ay patuloy naming maranasan sa umagang ito. Salamat po sa inyong katapatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Narito po si Pastora Onyx para po sa salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa inyo po, magandang umaga mula po dito sa DFC Sentro. Panibagong araw po na binigay sa atin ng Panginoon, panibagong lakas at hamon upang tayo po ay maglingkod sa Diyos. Amen? Purihin po ang Diyos. Sa umaga pong ito, tayo ay mag-aral po ng kaniyang mga salita. At ang tema po ng pag-aaralan natin sa umagang ito ay pinamagatan ko pong pag-aalala ay huwag palalain. Do not worsen your worry. Sa English po, do not worsen your worry. Pag-aalala ay huwag palalain. Sa atin po, natural na isipin na yung mga magulang, pagising pa lang sa umaga, yan yung pinakamaraming alalahanin. Alam natin po yan. Sila yung maraming mga iniisip. Pero napansin ko po, kahit ang mga kabataan ngayon, pag tinanong nyo sila, ang bibigat na rin ang kanilang mga iniisip. Meron na rin silang mga dinadala sa kanilang kaisipan na mga alalahanin na mga problema ay gano'n na rin na kanilang siniseryoso. Parang halimbawa po ngayon na Lunes. Minsan ang mindset po natin na pag Lunes, ito na, nako, simula na ng maraming gawain. Lunes na naman, tapos na yung weekend, tapos na yung linggo, yung pahinga, yung pagsamba. At Lunes na naman ngayon, pagod na ito, stress na naman ito. Marami na naman akong kakaharaping problema. Pag weekdays, parang kinongclude na natin. Parang lagi na nating parang yun na yung ano sa atin na pag weekdays, marami na akong iisipin yan. Pagod na naman ako nito. Stress na naman ako nito. Pero mali po. Hindi po dapat natin tinatapos sa ganun yung ating kaisipan. Dahil ang totoo po niyan, pag tayo ay nasa Panginoon, anumang araw ay pwede nating maranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Anumang araw ay kaligayahan para sa atin. Dahil alam po natin na kasama natin ang Panginoon. Ito po sa Filipos chapter 4 verse 6. Alam po ito ng karamihan sa atin. Filipos chapter 4 verse 6, sabi po rito, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Alam nyo po, napakaraming verse sa Bible na sinasabi na huwag tayong mag-alala. Bakit? Kasi alam ng Panginoon na ito yung pangunahin natin na kinakaharap sa buhay, yung meron tayong mga dinadala, marami tayong iniisip. At sabi po dito, huwag po tayong mag-alala, kundi manalangin po tayo sa Panginoon. Ilapit po natin sa Panginoon. Every time na nandyan na yung pag-aalala, huwag mong aanuhin yun, huwag mong i-entertainin. Huwag mo siyang pagbulay-bulayan sa isip mo na ng pagkahaba-haba na para bang walang magagawa ang Diyos. Ilapit natin po agad sa Panginoon ng may pagpapasalamat. Dito po sa Ikalawang Hari, chapter 6, ay may istorya na nais ko pong banggitin. Chapter 6, verse 8. Sa Ikalawang Hari, chapter 6, verse 8 hanggang 14, ito po yung storya na nakipaglaban yung hari ng Aram sa Israel at nagkaroon siya ng pagpupulong kung paano nila tatalunin ng Israel. Ngayon po, si Propeta Eliseo, sinabi niya sa hari ng Israel, kahit wala siya doon,
sa pangungusap ng Panginoon, o ganito yung gagawin ng kalaban. Ganito yung pinag-usapan ng hari ng Aram. Kaya, every time na may gagawin yung Aram, alam na agad ng Israel. At nagalit ngayon po yung hari. Nagalit siya. Bakit? Meron yatang spiya dito sa atin. Meron atang nagkakanuno sa atin. At sabi ng mga tao, wala po. Yung propeta po ng Panginoon na si Eliseo, yung sa Israel, yung propeta. Siya po yung nagsasabi kung ano yung mga ikikilos natin. At dito po kaya ang nangyari po, nagalit yung Israel, sabi niya, ano yun natin yun, dakpin natin yun, yung propetang Eliseo. At isa lang po yung propeta, pero yung pinapunta niya po doon ay pagkarami-raming sundalo na nakasakay pa po sa kabayo at karwahe para lang mahuli si Eliseo, para sa iisang tao na propeta, ay pagkarami-rami ang kanyang inutusan, na nakasakay pa po sa kabayo at karawahe. Kung iisipin niyo po, walang laban po si Eliseo. Pero ganito po ang nangyari. Sa verse 15, 2 Kings chapter 6, verse 15. Kinabukasan, gumising ng maaga ang utusan ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa bayan. Sinabi niya kay Eliseo, ano po ang gagawin natin, amo? Andyan na yung mga karwahe, nag-aalala na po yung alipin, nakita ng alipin. Sa 16, sumagot si Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kasama kaysa sa kanila. Dalawa lang po sila, pero sabi ni Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kasama kaysa sa kanila. Verse 17, nanalangin si Eliseo, Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng utusan ko para makakita siya. Binuksan ng Panginoon ang mga mata ng utusan at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Yung pag-aalala nung alipin ay hindi na si Eliseo, hindi siya naapektuhan. At sabi na, Panginoon, buksan niyo po yung mata nung alipin ko. At nakita niya, nasa panig nila ang Diyos. Hindi sila dapat matakot. Na oo, napakadaming karwahe, napakadaming sundalo nakasakay sa kabayo. Pero mas marami yung doon sa propeta na pagtatanggol na gagawin ng Panginoon. At sa mga sumusunod na verse na yan, makikita nyo sa mga panalangin ni Eliseo, tumugon ng Panginoon at hindi siya napaano. Bakit po? Dahil nandyan agad nakahanda yung tugon ng Panginoon. Huwag nating pangunahan ng pag-aalala. Yung mga bagay, yung mga problema, yung sitwasyon po na dumarating sa atin. Kundi buksan po natin yung kaisipan. Hindi po, minsan tinatapos na natin sa pag-iisip na tingin natin, wala nang mangyayari dito. Naku, hindi ko na to malulusutan. Walang paraan na to. Wala nang solusyon. Ano nang gagawin ko? Pero pag nanalangin po tayo, makikita natin in the Spirit, yung pagkilos ng Panginoon, yung kapangyarihan niya na, hindi pala ako dapat nag-aalala. All is well. Ayos pala ang lahat. Hindi pala totoong walang mangyayari. Ito pala may ginagawa pala ang Panginoon. Ganoon po dapat tayo na nasa Panginoon. Dito po sa awit, makipagbukas po kayo sa akin sa Salmo chapter 94 verse 18 to 19. Salmo chapter 94, verse 18 to 19. Nang sabihin kong parang mamamatay na ako, ang inyong pag-ibig at awa, Panginoon, ang tumulong sa akin. 19. Kapag gulong-gulo ang isip ko, inaaliw niyo ako at ako'y sumasaya. Pag nasa atin po ang Panginoon, kahit po gulong-gulo ang isip natin, ano po ang mangyayari? Isang aliw lang po yan sa Panginoon. Kahit gaano po kagulo ang isip natin, sasaya po tayo. Isang lapit lang sa presensya ng Panginoon, wala agad yung kabigatan.
At nandyan agad yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Minsan nakakaramdam tayo na parang, di ko na yata kakayanin to eh. Kaya sabi niya, parang nang sabihin ko, parang mamamatay na ako sa ganitong, ano ba itong mga problema, kabigatan, isipin. Nung gulong-gulo ka na, inaliw niyo ako at ako'y sumaya. Ang Diyos po yung katugunan. Minsan bumabagyo na. Panatag ka pa. Nagkakagulo na sila. Wala lang sa iyo. Sapagkat in the Spirit, alam mo, all is well. May ginagawa ang Panginoon. Dahil ang kaaway, ang gusto niyang gawin, nandyan yung problema, ang gusto niya, alalahanin mo na alalahanin, mabigatan ka, gusto niyang agawin yung kapayapaan na para sa'yo, gusto niyang agawin yung kagalakan, pagising mo pa lang sa umaga, gulong-gulo ka na. Gusto niyang agawin sa'yo yung na dapat nagagalak ka sa Panginoon dahil buhay ka pa ngayon, malakas ka, marami kang magagawa, may trabaho ka, may pamilya ka. Pero dahil sa mga iniisip mo, dahil sa mga pag-aalala mo sa mga sitwasyon, hindi nawawala yung pagiging grateful, inaagaw ng kaaway. Ganun po yung ginagawa ng kaaway sa atin. Yung pag-aalala ay pinalalala niya para maiba yung focus mo at hindi mo makita na sa bawat araw ay opportunity para kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Pero ang totoo nun, sa lahat ng sitwasyon, everything is under control. Hawak ng Diyos ang lahat. Kaya kung iisipin mo, hindi ka dapat nag-aalala. Salamat sa Panginoon. Gusto ko pong magpatotoo sa inyo. Marahil kaya ito yung binigay sa akin ng mensahe ng Panginoon. Dahil personally po ay naranasan ko ito. Nung ako po ay bata, meron po akong kahinaan na hindi ko po kayang mag-handle ng problema. Hindi ko po kayang, hindi po ko kayang i-contain sa sarili ko rin na, halimbawa, bigyan po ako ng isang, gawin mo to. Hindi ko po kayang, pag sinabi po sa akin, gawin ko to, naku, gagawin ko daw, hindi ko to kaya. Hindi ko po yan, tinatanggihan ko po. Hindi po kayang, yung isip ko po ay, hindi niya kayang mag-contain ng mabibigat na problema. Mabilis po akong sumuko. Mahina po yung tingin ko sa aking sarili, yung magagawa ko. Yun po yung isang kahinaan na nagpapahirap sa akin nung ako'y bata. At alam nyo, napakahirap po pala ng ganun. Parang ang bigat-bigat, parang ang dilim na konting bagay lang, yung puso mo parang sinisikil siya na parang lagi kang natatakot, parang lagi kang kinakabahan at yung isip mo hindi siya makapag-focus. Ganun po. Sa school, kahit nung elementary po ako, sabihin halimbawa, gawin kang leader. Naku, hindi ko na po agad din. Ayoko po ma'am, hindi ko po yan kaya. Ganun na po agad yung sinasabi. Magre-report ka ngayon. Ayan po, hindi nyo po pwedeng tanggihan eh. Di ba? Magre-report po sa harapan. Naku, buong araw po yan. Na bago po ako mag-report, talagang yung kaba po sa dibdib ko, ganun na lang. Kasi ang tingin ko po, hindi ko kaya, talagang mahina po ako sa ganoong bagay. At alam po yan ng pamilya ko. At sa ganun po palang sitwasyon, wala po palang ibang makakatulong sa'yo. Kasi sinubukan po akong tulungan ng pamilya ko eh. Pinagagalitan po nila ako. Ano ka, bakit ka ganyan? Kahit po yung mga tito ko, lalo po si Pastor Paul, sinubukan niya rin po akong tulungan. At yung ganun pala, yung isang tao pala na ganun, hindi ko pa alam kung depression yung ganoon, talagang kahit doktor, kahit kaibigan mo, hindi makakatulong sa'yo. Hanggang nung naglingkod po ako sa Panginoon, 16 years old, nag-decide po ako na, Lord, tulungan niyo po ako. Ang hirap po ng ganito. Every time na konti lang po yung ipapagawa. Parang alam niyo po yung ilustrasyon na may hawak kayong baryang maliit, yung centavos. Ang liit lang po niyan, di ba? Pag ginanyan mo. Pero ang tingin ko po sa kanya, pag nilapit mo siya sa mata, ang laki. Pag malapit siyang ganyan, ang laki. Ganun ko po tinitingnan yung napakaliit na problema. Parang ang laki-laki para sa akin. At nung inilapit ko po siya sa Panginoon, dahil napakahirap po.
talagang nasa Panginoon po yung solusyon. Unti-unti po, hinubog ako ng Panginoon. Tinulungan po ako ng banal na Espiritu sa damdamin, sa kaisipan, sa Bible, sa pananalangin. Lahat po yun, yung proseso na yun. Na hindi po ako natulungan ng sino man. At kahit yung sarili ko ay hindi ko kayang baguhin, pero tinulungan po ako ng Panginoon. Unti-unti na pagtatagumpayan na po. Na kapag may mga problema, hindi na po yung parang hindi ka na makatulog, nag-i-struggle ka na, nag-hesitate ka na. Unti-unti nakita ko po yung damdamin ko po ay tumitibay. At nakakaya na po ng kaisipan ko yung may mga problema. At pumapanatag na po kapag may ipapagawa, hindi na ganun nakita ko po yung pagkilos ng Panginoon. Hindi ko po alam kung meron sa inyo na nakaranas din po ng ganoon. Ang tunay po na tulong sa atin ay ang Panginoon. Noon po, konting lang, natago na po ako mag-isa, iiyak po ako, iiyak. Napaka lang ng problema, napakaliit, iiyak ko na po yan, iiyak ko na para bang, bawas sabihin po sa akin, sumayaw ka, naku, iyak na po ako agad niyan, hindi ko po kaya, gano'n na po agad. Pero alam nyo po ngayon, dahil sa paghubog ng Panginoon sa akin, step by step, hindi po instant, talagang hinubog po ng Panginoon sa maraming sitwasyon, sa maraming mga pinagdaanan, nahubog po ako doon. Yung tumibay yung aking damdamin at kaisipan. Ngayon po kahit may matindi ng problema na dapat kong ikaiyak, hindi po ako maiyak-iyak. Sa sobrang panatag po ako na kaya ng Diyos ang lahat. Na kahit yung problema, halimbawa sa pamilya, syempre affected ka po nun. Dapat yun, naiiyak ka na. Minsan inaano ko po sarili mo, umiyak ka naman. Mabigat na ng problema. Pero ayaw po talagang umiyak. Ganun po ako, nakita ko talagang hinubog ako ng Panginoon. Talagang nakita ko pong kumilos ang Diyos sa akin sa ganong paraan. Kasi ayaw ng Panginoon na nababalisa po tayo. Lalo na po kung alam naman natin sa ating sarili na hindi naman talaga natin kaya. Ilapit agad po natin sa Panginoon. Kaya po ngayon, every time na nakakakita ako ng mga tao, ng kabataan, ng miyembro na sinasabi niyang mahina siya, yung parang walang mangyayari, hindi masyadong napapansin sa church, dahil hindi mapagkatiwalaan dahil mahina. Alam niyo po, nakikita ko yung sarili ko sa kanya at hindi ko siya makitang mahina. Lagi kong sinasabi na gagamitin ka ng Panginoon. Dati, maniwala ka sa akin, ganyan din ako. Hindi nga po, pastora, ganyan po talaga kayo dati. Oo, ganyan din ako dati. Lalo na po kay Bembem, lagi ko sinasabi kay Bembem, yung anak ni Ma'am Helen. Naku, Bem, ganyan din ako dati. Pagkatayo pa lang, nanginginig na, umiiyak na. Gagamitin ka ng Panginoon. Palalakasin ka ng Panginoon. Ganon na po yung tingin. Naaabot ko po sila dahil personally naranasan ko po. Purihin po ang Panginoon. Kaya po nating pagtagumpayan yon. Yung damdamin, yung kaisipan, kaya po natin sa tulong ng banal na Espiritu. Ito po panghuling babasahin ko sa Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. Sabi po dito, basahin natin, pero mapalad ang taong sa akin lamang nagtitiwala at lubos na umaasa. Matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog, na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito'y hindi manganganib. Dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw, palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Amen. Tayo po yun. Tayo po yung punong kahoy na sinasabi rito. Tayo po yung mapalad na yon na nagtitiwala sa Panginoon. Bakit? Ano po ba ang pinag-aalala natin? Ano po ba ang sitwasyon natin ngayon na hindi kayang tugunan ng Diyos? Ano po ba yung mga isipin natin na hindi kayang solusyonan ng Panginoon? Meron po ba?
Meron po ba tayong alalahanin, isipin, problema, sitwasyon na hindi maganda, na wala pong solusyon ng Panginoon? Hindi po ba't wala? Kaya po sabi dito, mapalad yung nagtitiwala sa Panginoon. Kagaya ka ng punong kahoy na nandun sa tabi ng ilog. Hindi ka matutuyot. Hindi ka mawawalan ng tugon na galing sa Panginoon. Yung ibang punong kahoy, natuyo na. Pero ikaw, dahil nandun ka sa tabi ng ilog, laging sariwa yung dahon mo. Yung ibang punong kahoy, naglagas na. Ginawa na lang na panggatong, nilinis na lang. Pero ikaw, napakaganda mong tignan. Punong-puno ka ng pag-asa. Nandyan palagi yung tugon ng Diyos. Hindi ka na El Niño. Hindi natutuyuan yung tugon ng Panginoon sa lahat ng iyong sitwasyon. Ganon din naman, hindi ka naman nalalanin niya. Na hindi ka nalulunod sa dami ng mga kahit patong-patong pa yan. Bakit? Kasi ang pag-asa natin ay ang Panginoon. Minsan may pinayuhan ako, parang di niya na kaya. Sabi ko, wag mong sabihin yan. Yun yung lumabas sa akin na salitang nilid ng Panginoon. Huwag mo sabihin yan. Pag sinabi mo yan na hindi mo na kaya, para mo na rin sinabing wala ng pag-asa. At pag inisip mong wala ng pag-asa, ang katumbas niya na sinasabi mo na rin walang Diyos. At natahimik siya, ako din eh. Natahimik kasi nagulat din ako sa sinabi ko. Sabi ko sa kanya, pag iniisip mo ngayon na wala ng pag-asa yung sitwasyon mo, para mo na rin sinabing wala kang Diyos. Bakit? Ang pag-asa natin ay ang Diyos. Lagi natin pong inaawit yan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na wala nang solusyon ito. Wala nang mangyayari dito. Kasi meron tayong Diyos. At siya yung ating pag-asa. At tayo yung punong kahoy na sinasabi po dito. Hindi po tayo matutuyuan. At ano po ang mangyayari? Kapag kayong pag-aalala ay hindi po natin pinalalala. Sa kaisipan pa lang natin, pag nandyan na po yung pag-aalala. Mahirap po yan. Mahirap po yung makakulong ka dyan sa isipin na yan. Kaya tama po yung sa Mateo 6:27. Madadagdagan ba yung buhay mo dahil nag-aalala ka? Sino ba sa atin ang magsasabi na, uy, dahil dito sa pag-aalala ko, nadadagdagan ng buhay ko, nasusolusyonan to. Hindi eh. Kaya sabi sa 34, Matthew 6:34, wag mo nang isipin yung bukas, hayaan mo siyang mamoblema sa sarili niya. Sapat na yung alalahanin mo ngayong araw na to. So, hanggang doon na lang. Ibig sabihin po, pagtulog mo sa gabi, matulog ka ng payapa. Wag mo nang isipin yung mga susunod na araw. Bakit? Kasi ang pag-asa mo ay ang Panginoon. Payapa ka. Amen? At ano po ang kaisipan natin? Yung inaagaw na kaaway na kagalakan sa'yo. Every time na nag-aalala ka, sige. Hindi mo na minsan, nababaling na yung isip mo, sobra mo nang nawi-waste yung iyong time sa pag-iisip, sa pag-worry, isip ng isip. Marami ka ng bagay na hindi na nagawa dahil kakaisip, kaka-problem. Pero pag agad-agad ibinigay mo yun sa Panginoon, makakaisip ka pa ng mga ibang bagay na gagawin mo. Kasi panatag ka na eh. Makaka-move forward ka na po. Amen? At yung sitwasyon, kahit gaano pa po kapangit yan, kahit gaano pa po kagulo yan, wala po siyang choice kundi maging maganda. Dahil meron kang Diyos. Kahit gaano pa guluhin ang kaaway, bigyan ka ng problema. Yung problema na yan, wala siyang choice, kundi magiging maganda siya sa dulo. Sapagkat ikaw yung punong kahoy na mapalad dahil umaasa ka sa Panginoon. Wala po siyang choice. Amen. Hindi po siya mananatiling pangit. Hindi po siya mananatiling magulo. Wala siyang choice kundi maging maganda. Umayos, kundi aayos siya. Dahil makikita natin na ang Diyos talagang maaasahan siya. Hindi siya bumibigo. Amen. Sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, wakasan na po natin
yung pag-aalala po. Napakadami pong verse sa Bible. Ayaw po ng Diyos na nag-aalala po tayo sa anumang bagay. Bukasan na po natin. Do not worsen your worry. Mapalad ka. Meron kang Diyos na pinagkakatiwalaan. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Bago po tayo manalangin, awitin nga po natin, kayo ang aking kanlungan. G. For you alone. Kayo ang aking kanlungan at kapayapaan at kapayapa. Yes, Lord. Hallelujah. Ang dulot nyo ay pag-asa. Tugon ko'y pagsamba. Pasanin at lalaho sa ating pagtatagpo. Ang buong puso, ang buong puso at buhay sa inyo minsan pa po, kayo ang aking kanlungan. Kayo ang aking kanlungan. Pasalamatan na po natin ang Panginoon. At kapayapaan ang dulot nyo. Ang dulot nyo ay pag-asa. Yes, Lord. Tugon ko'y pagsamba. Pasanin ang lalaho sa ating pagtatagpo. Oh, we praise you, Jesus. Ang buong puso at buhay sa inyo iaalay. Diyos kayo'y karapat-dapat. Diyos kayo ay karapat-dapat. Pag-alayan ng pagsamba. Pagmamahal at pagdakila alay sa inyo, aming Ama. Diyos kayo ba'y karapat-dapat. Pag-alayan ng pagsamba. Tanging hangarin na kayo ay samay. Oh, we praise you, Lord. Nagpapasalamat na kami sa inyo ngayon. Karapat-dapat. Diyos kayo ay karapat-dapat purihin. Hallelujah. Alaya ng pagsamba. Pasalamatan na po natin ang Panginoon. Walang bagay na hindi niya kaya. Walang bagay na hindi na kayang tugunin. Lagi siyang may solusyon. Lagi siyang merong tugon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Diyos kayo ay karapat-dapat. Pag-alaya ng pagsamba. Tanging hangarin na kayo ay sambahin. Tanging hangarin. Tanging hangarin na kayo ay sambahin. Sige nga po, sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kayo ang aming kanlungan. Kayo ang aming pag-asa, matibay na sandigan. Hallelujah. Thank you,
you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Pinapayapa niyo ang inyong mga anak. Pinapayapa niyo ang lahat ng nagtitiwala sa inyo. Hindi niyo binibigo, binibigyan niyo agad ng kapanatagan. Hallelujah. Karapat dapat kayong purihin. Praise to Jesus. Praise to Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Kahit kailan, hindi niyo kami iniwan. Thank you, Holy Spirit. Praise to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo, O Diyos. Susunod kami sa inyong salita na hindi kami mag-aalala sa anumang bagay, kundi ilalapit po namin sa inyo, Panginoon. Susunod kami sa inyo, O Diyos, sapagkat alam namin, bago pa kami lumapit, nakahanda na ang tugon niyo. All is well. Lahat ng bagay ay alam niyo, Panginoon, at mapalad ang nagtitiwala sa inyo. Patuloy nga pong magtiwala ang bawat isa sa amin. Ano man po ang alalahanin ng bawat isa. Kung meron man sa amin, Panginoon, yung kagaya ng naranasan ko, O Diyos, na mahina ang damdamin pagdating sa problema. Lord, kagaya rin ng ginawa niyo sa akin. Dear Holy Spirit, kumilos po kayo sa Kanya. Kumilos po kayo sa Kanyang kalooban. Kumilos po kayo sa aming mga sitwasyon, sa aming kaisipan. Na hindi na po kami mag-aalalang muli, na para bang wala kayong tugon, na hindi na po kaming mag-aalalang muli, na para bang wala nang mangyayari. Kundi makikita na namin, Panginoon, na anumang sitwasyon ng bagay, kahit gaano pa po yung kapangit, kahit gaano pa yung kagulo, O Diyos, aalisin niyo yung kabigatan sa aming puso, at magiging maganda ang anumang bagay sa buhay na. Magiging maganda anumang sitwasyon, Panginoon. Hindi kami matutuyuan ng tugon galing sa inyo. Laging sasariwa ang tugon niyo sa amin, Panginoon. Lagi naming makikita ang kapangyarihan niyo at pagkilos niyo po sa bawat araw. Dear Holy Spirit. At masaya po yun, Panginoon. Nagagalak po kami, lalo po kaming mai-excite, O Diyos, dahil mapalad ang nagtitiwala sa inyo. Hindi po kayo bumibigo. Salamat po sa mensahe niyo po sa amin. Alisin niyo lahat ng kabigatan sa amin. And I speak blessing, Lord. I speak peace at joy sa bawat isa. Nasaan man po sila ngayon. Ano man ang kanilang kakaharapin. Sila man ay papasok sa trabaho, papasok sa eskwelahan. Ano mang ministeryo, Panginoon, ang gagawin nila sa buong linggong ito. Panatag na kami. Alam na namin, Panginoon, may tugon kayo sa bawat bagay, bawat sitwasyon. Salamat po sa inyo. Nagpapasalamat na po namin yan. Diyos na mabuti, hindi bumibigo. Purihin kayo, Panginoon, sa inyo pong pinakamataas na papuri. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa mensahe ng Diyos. Sabi nga po, why worry when you can pray? Salamat sa Panginoon. Narito po ang mga kasama natin sa devotion. Wini-welcome po natin si Pastora Arceli, mami ni Pastora Onyx. Galing po siya ng Korea. Nagbakasyon po siya dito para makasama yung kanyang pamilya. Giselle. Hi. God bless. Bati po kayo kay Pastor Paul. Hi, Pastor Paul. Lagi ako nakikinig ng devotion niyo. At narito po ang isang taga-Taiwan. Bati po ko yung mga taga-Taiwan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Sa Kanya po ang pinakamataas na papuri.